Liburan dulu guys, nyobain mandi lava, ternyata seru juga, panasnya mantul. Sa panahon natin ngayon, sa pamamagitan ng media or ng social media, maraming iba't ibang mga pinapakita doon na patungkol sa impyerno. At madalas makikita po natin, ginagawa nilang katatawanan yung mga patungkol sa lugar na yon. Nakakalungkot lang na habang tumatagal yung panahon, maraming mga tao, pinagtatawanan lamang nila yung impyerno. At para sa ilan, parang okay lang na makapunta sila sa lugar ng impyerno. Kumbaga, hindi sila natatakot na makarating doon. Kung titingnan natin ngayon social media at yung mga napapanood natin, parang pinapakita doon na okay lang yung impyerno, na okay lang na makapunta ka doon. Kumbaga, parang normal lang ito na lugar na pwede mong puntahan. Pero mga kapatid, sasabihin ko na po sa inyo, yan po ay panlilin lang ni Satan para mapunta talaga kayo doon sa impyerno. Gagawa siya ng iba't ibang mga kasinungalingan para yung mga tao madala niya mismo doon sa impyerno. Ngayon, ano nga ba yung akala ng maraming mga tao na meron doon sa impyerno pero wala naman talaga? Una mga kapatid, wala pong party doon sa impyerno. May ilang mga tao, inaasahan nila pag nakarating sila sa impyerno para lamang itong club o kaya man yung mga disco lights. May mga DJ at may mga sayawan doon. Meron din mga swimming pool na nagpapakita na sila ay nagsasaya doon ng walang hanggan. So, ina-expect nila na doon sila mamamalagi magpakailanman at doon sila magpapaka-wild. May ilang mga nagsasabi na kapag nakapunta ka sa impyerno, masaya daw doon kasi puro lamang party. Kasama nga si Satanas. Pero mga kapatid, wala pong sinasabi yung Biblia patungkol dyan. Ito po yung nakakatakot na katotohanan na sinasabi ng Biblia. Basahin po natin yung Matthew chapter 25 verse 30. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Pangalawa, walang barkada doon sa impyerno. May ilang mga tao, tuwang-tuwa pa sila at sinasabi kapag namatay sila, magkita-kita na lang sila doon sa impyerno. Na kung titingnan natin, parang hindi sila natatakot na sabihin yung bagay na yon. Iniisipan nila na yung mga barkada nila, magsasama-sama rin sila doon sa impyerno pagdating ng panahon. Kumbaga, meron daw barkadahan doon sa impyerno. So sinasabi nila na sama-sama rin sila magtatampisaw doon sa apoy. Ang paliwanag ng iba, at least meron daw silang kasama. Para sa ilan, yung impyerno, ito ay normal lamang na lugar. At iniisip nila na walang pagdurusa pag dumating doon. Kumbaga, punong-puno pa rin ang relasyon sa iba't ibang mga tao. Pero mga kapatid, ang katotohanan po dyan, pagdating sa impyerno, isolated po yung suffering. Ibig sabihin, mag-isa ka doon, maghihirap. Bagamat meron din mga tao doon sa impyerno, pero hindi mo sila magiging kaibigan o wala kang kaibigan na matatagpuan doon. Parurusahan ka doon, mag-isa at magpakailanman. So magkakahiwalay po yung mga tao doon. Wala na pong mga tropahan, wala na pong mga kaibigan. So bawat isa po, meron silang kanya-kanyang paghihirap na mararanasan doon sa impyerno. So hindi po iyon reunion, kundi ito po ay eternal isolation. Ang alam po natin na makakasama ng mga tao na makakapunta doon sa impyerno ay yung Antikristo. Kasama na po dyan si Satan at yung mga demonyo na sumunod sa kanya. Basahin po natin yung Luke chapter 16 verse 26. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang naririto ay hindi makakapunta dyan, at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. Pangatlo, wala pong wifi o kahit anong connection doon sa impyerno. May ilang mga nagbibiro kasi na sinasabi nila na okay lang naman na makapunta sa impyerno, basta merong internet connection, merong wifi doon, at pwedeng manood ng mga movies. Sinasabi nila na basta hindi raw sila maboboard pagdating doon sa impyerno. Kasi ang paniniwala ng ilan, boring daw sa langit pag nakapunta doon. Kasi puro pagsamba lang daw sa Diyos kapag nakapunta ka sa langit. So sa impyerno, sinasabi nila na pwede kang mag-enjoy, pwede mong gawin kahit ano nang walang limit. So yun po yung paniniwala ng ilan. Kaya yung iba, okay lang na makapunta sa impyerno kesa sa langit. Pero mga kapatid, ang realidad ng impyerno, wala pong cellphone doon. Walang signal, walang TV, walang screen, at kahit ano. So wala pong connection doon, literal man o spiritual. Forever kang disconnected sa mga tao, sa mga mahal mo sa buhay, at higit sa lahat, forever kang disconnected sa Diyos. Hindi mo na mararanasan, hindi mo na mararamdaman yung Diyos magpakailanman. Puro na lang paghihirap. Ito nga yung sinasabi sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 9. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Pang-apat, walang exit doon sa impyerno. May ilang kasi mga naniniwala na sinasabi nila, hindi naman pang matagalan yung impyerno o hindi yan pang walang hanggan. Meron din daw dyan lagusan palabas o kaya man exit. So pag nagsawa ka sa impyerno, pwede ka raw umalis doon at magpunta ka sa iba't ibang mga lugar.
So ang paniniwala nila, meron talagang lagusan sa impyerno at meron pang pag-asa kapag sila ay naando na. Kaya hindi po nila masyadong sineseryoso yung impyerno. Pero mga kapatid, ang katotohanan sa impyerno, ito po ay eternal separation. Wala na pong second chance. Ang kaparusahan doon sa impyerno ay pangwalang hanggan. So ibig sabihin mga kapatid, kapag nakapunta ka na sa impyerno, wala nang balikan, wala nang labasan. Doon ka na magpakailanman. Doon ka na mamamatay araw-araw nang walang katapusan. Basahin po natin yung Revelation chapter 14 verse 11. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay patuloy na tataas magpakailanman. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang mga natatakan ng kanyang pangalan. Panglima, walang VIP room si Satan sa impyerno. Sinasabi ng ilan na si Satan daw yung boss doon sa impyerno at siya yung nakaupo doon sa trono ng impyerno. Madalas makikita po natin sa mga palabas at kahit sa social media na itong si Satan ay naghahari-harian doon sa impyerno. Pero mga kapatid, wala pong sinasabi yung Biblia patungkol doon. Sa totoo lang mga kapatid, si Satan at yung mga demonyo ay paparusahan din doon sa impyerno. Kasama rin po yung mga hindi mananampalataya. So wala pong maghahari-harian sa impyerno. Ang impyerno, ito po ay lugar ng pagdurusa. Lahat po ng dadalhin doon ay papahirapan at mamamatay magpakailanman. Basahin natin yung Matthew chapter 25 verse 41. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Pang-anim, walang rebellion points doon sa langit. Akala ng ilan, cool o kaya man astig kapag pinag-uusapan yung impyerno. Na yun nga sinasabi nila, magkita-kita na lang sa impyerno o sila ay mapupunta sa impyerno. Marami mga tao, lalo na nga yung mga kabataan ngayon, masyado po silang paangas o paastig kapag binabanggit nila yung hell or yung impyerno. May mga nagsasabi na okay lang daw sila na mapunta sa impyerno kasi rebelde naman daw sila, satanista naman daw sila, at sila ay mga hindi naniniwala sa Diyos, kaya nararapat lamang sila sa impyerno. Pero mga kapatid, tandaan niyo po, hindi kinakul o kaya man kinaastig kapag ikaw ay nagbabanggit ng patungkol sa impyerno. Hindi po kayo magiging maangas kapag binabanggit nyo yung mga bagay na yon. Tandaan nyo po, tanggal yung angas nyo kapag kayo ay napunta sa impyerno at doon ay pinahirapan kayo kasi wala na po kayong magagawa doon. Wala po kayong mapagmamalaki doon. So akala nila biro-biro lamang yon, pero di nila alam mapapahamak sila kapag ginawa nila yon. Basahin natin yung Proverbs chapter 14 verse 12. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Walang kape o kaya man anumang maiinom doon sa impyerno. Sinasabi ng ilan kahit sila ay nasa impyerno, basta may kape o kaya man maiinom, pwede na raw po yun. Lalo na yung mga adik sa kape o kaya man yung mga adik sa alak. Ina-expect po ng ilan na sa impyerno, marami pong maiinom doon. Pero mga kapatid, wala pong sinasabi yung Biblia patungkol dyan. So ni isang patak ng tubig, wala kang maiinom. Punong-puno po doon ng hirap, ng init at ng apoy. Basahin natin yung Luke chapter 16 verse 24. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila, dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Yan po yung inaasahan o sinasabi ng marami patungkol sa impyerno, pero wala naman talaga. Maring sa iba, ito ay biro lamang or joke lamang yun para sa kanila, pero mga kapatid, dapat po hindi natin ginagawang biro yung impyerno. Kasi kapag ginagawa nating biro yung impyerno, yan yung magbubukas ng pinto para mas makapasok si Satan sa buhay mo, para mas madaya ka niya at madala ka niya doon sa kapahamakan. Tandaan niyo po na mas maraming beses binanggit ng ating Panginoong Kristo yung impyerno kesa sa langit. Kaya mga kapatid, seryosohin po natin kapag ang pinag-uusapan ay impyerno. Huwag po natin babaliwalain yung mga topics patungkol sa impyerno. At ganoon din po, huwag natin gagawing biro yung impyerno. Dahil ito po ay sineryoso ng ating Panginoong Kristo. So mga kapatid, buksan nyo lamang po yung mga puso't isipan nyo sa ating Diyos nang sa ganon, hindi kayo makarating doon sa impyerno. Manampalataya kayo sa ating Panginoong Kristo nang sa ganon, maligtas kayo at mapunta kayo sa langit. Dahil yung ating Panginoong Kristo lamang yung susi para hindi tayo makapunta sa impyerno. So bago pa mahuli yung lahat, dapat ibigay mo na yung buhay mo sa ating Panginoong Kristo.